Sige. Gusto ko sa gilid tayo para hindi tayo nakaharap. Sige. Dito? Pwede na dyan. Dyan na? Okay. Sige, Pareho okay. naging audio mo doon. Sige, okay na. Congratulations! You are now a lawyer, certified, and you are recognized as a leader. Ang laki na nagawa mo nung nakaraan, 2016. Maraming salamat. And now, you are here. So ano naman yung bagong advocacy natin? Well, I think hindi ko lingid sa kaalaman ng marami na I'm running for senator. And I bring to the table, aside from being a lawyer po kasi, ako po ay naging director sa PAGCOR. And PAGCOR, even before becoming director, ako po ay ang naging vice president ng corporate social responsibility. Ang mga problema po na kinaharap talaga ng aming administrasyon is, or ako as vice president, ay yung health. Dahil araw-araw may pumipila po sa labas ng opisina. Sa dami po ng natulungan namin, hindi namin matulungan ay yung mental health patients na ngayon tinatawag na batas ng mga service. So, I hope na ma-include sa aming legislative agenda yung pagpapatibay, lalo na ng integration of mental health in education. Kasi po, doon natin kayang sumpuin talaga yung plague ngayon ng mental health issues. No? Lalo na yung nakaraang pandemic, no? Lalo na nung nakaraang pandemic, and even before that, alam niyo po may kinakaharap tayong kalaban talaga na unti-unti tayong pinasok, which is the internet and its proliferation. Unti-unti siyang pumasok eh. And ngayon, mahabol pa lang yung batas. No? Kung paano susupuin yung ginawa nito sa daigdig, no? Sa mga kabataan na ngayon matatanda na rin. Yung mga millennials matanda na, baka nalilimutan natin na hindi na bata yung mga. And the mental health issues that they have were not addressed at the education level. So marami ako siyempre agenda, but related to today's event, yun po yung pinaka-related at pinaka-matibay. Ano naman masasabi mo, attorney now and senator soon, sa mga taga-showbiz? Kasi ikaw, successful ka, composer, singer, songwriter, artista. Tapos mo yung law, na paano mo ma-encourage naman yung mga taga-showbiz to continue studying? Alam niyo po, ingat na ingat ako magsalita sa ganyan dahil hindi naman po kailangan maging lawyer para mag-public service. Kahit continuous learning. Wala naman yan sa batas, ano? Oo. Pero, yung effort po natin to at least learn politics and law has to be really there. Kasi ang mga artist po, ang biggest strength nila is their heart. Wala pong nag-question sa heart dahil ang artist sa puso umiiral. Kaya sigurado, lalo na kung sincere sila, siguradong sa aspeto na yun, makakatulong sila. Pagyamanin po natin lahat, including me, pagyamanin natin yung mind. Kasi yung heart, alam na natin yan sa artist. Yung mind, pagyamanin, paano? Marami pong paraan, hindi naman kailangan mag-law. Marami namang iba, pero sana mag-political science, no? Or anything related to governance, public administration. Marami naman iba. So, ang final message ko siguro sa aking mga kapwa celebrities, I suppose, ay huwag niyo pong isiping magpolitika on the day of filing. Do it 3 years before, 6 years before the election so that you have time to prepare your mind and to be of great service to the nation. And your
message to the voters para alam nila na yan, tatakbo ka. Opo. Ako po, hindi po ako humihingi ng boto. Ang hinihingi ko po ay inyong suriin kaming lahat. At huwag magpadala sa internet. Kahit po sa sarili kong PR, huwag kayong magpadala doon. Gumawa po kayo ng sarili nyong pagsusuri at tingnan niyo po kung sino talagang karapat-dapat na mamuno sa inyo. Lalo na po sa Senado, yan po ang totoong pinakamataas na laban ngayong 2025. Yung mga nandyan po, ang mga ihahalal ninyo, ang gagawa ng mga batas na talagang either babaguhin ang buhay nyo o sisirahin. Kaya maging mapanuri po, hindi po ako humihingi ng boto. Ang hinihingi ko ay ang inyong tunay na pag-iisip at pagdarasal. Okay, thank you so much. So